din ang ilang LGU sa Metro Manila sa pagdaan ng mga e-bike sa National Highway. Sa San Mateo, Rizal naman, 50 ang nahuling lumabag. Nasa frontline ng balita niyan, si JC Cosico. Kabibili lang ni Roda Santos ng e-trike noong isang linggo sa halagang 38,000 pesos. Malaking tulong daw ito sa paghatid sundo ng anak sa eskwelahan. Para mas makatipid sana sa pamasahe kasi ang service ngayon magkano na. Una-una, pag nag-tricycle ka, pagka diretso dun sa amin, 70 pesos. Kung back and forth, 140 ka na kaagad. Samantalang ito, walang gasolina. Yun nga lang, bawal na silang dumaan sa mga national highway dito sa San Mateo, Rizal, simula ngayong Pebrero. Pati ang mga pedicab at tricycle. Alinsunod yan sa DALG memo noong Disyembre na nagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national highway. Paano naman yung mga ruta na katulad niyan, yung mga pupunta ka sa fast food, pupunta ka sa grocery, nasa main road sila eh. Sana i-consider naman lalo na sa mga senior citizen, may PWD, nahihirapan sila. May 14 na kalsada naman daw silang pwedeng daanan para makatawid sa National Road ng General Luna Avenue. Makakarating ka rin naman eh. You just probably have to go on a longer route, pero you will still reach your final destination safely. Bukod sa mga e-bike, abala rin ang bagong ordinansa sa mga tricycle driver dahil mas mapapalayo sila. Wala kaming madampot din na pasahero dahil yung mga looban na dadaanan namin ay may mga nagkalat na terminal ng colorum. Kukonsumo kami ng gasolina dahil malayo. Pinakamaganda niyan, bago nila ipatupad yan, magdagdag sila ng kalsadang dadaanan. Paliwanag ng San Mateo LGU, dumami ang mga aksidente sa lungsod na kinasangkutan ng mga e-bike, e-trike at tricycle kaya sila naghigpit. Paraan din daw ito para mapagaan ang trapiko sa lugar. 2,500 pesos ang multa sa una't ikalawang paglabag habang pwedeng makansela ang prangkisa ng mga tricycle drivers sa ikatlong beses. February 5 nang simula ng San Mateo LGU ang paghihigpit sa mga tricycle, pedicab at e-bike sa National Highway. Ngayon, umabot na sa halos 50 ang nasampulan. May kaparehong patakaran din ang Taguig City para sa mga e-trike. Bawal silang dumaan sa mga national road tulad ng C6, C5 at Kalayaan Avenue, maliban na lang kung tatawid lang. May karampatang parusa ang mga magpapasaway na e-trike driver. Pero kung ano yan ay hindi nabanggit sa kanilang anunsyo. Tumanggi rin ang magpaunlak ng panayam ang Taguig LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.